Ang magandang hapon sa lahat. Nandito na rin po ako. Ako na naman po ay magsishare muli sa inyo. Ngayon po mga basic ko, ang pag-uusapan po natin ngayon kung paano po tayo magpaparami ng ating orchids. So, ang pag-usapan natin ngayon yung mga dendrobium na wala pong mga dahon. Katulad yan mga basic. Okay? Walang mga dahon yan at yan, papakinabangan natin yan mga basic ko. Ngayon, ang ituturo ko po sa inyo kung paano po magparami ng orchids tulad ng dendrobium. Mga basic ko, ang dendrobium easy to care. Huwag lang ma-overwater. Kasi once na ma-overwater nyo mga basic ko, ay magrurutin po yan. Okay? So ngayon, ang ituturo ko sa inyo kung paano po magparami ng orchid. Tulad nito mga basic ko, wala po itong dahon. Okay? Ngayon, kung gusto po natin magkaroon ng cake, itong dendrobium ay dapat po nakaupo sa tubig para po doon magmo-moist siya. Okay? Once na magmo-moist po siya, ipupush po niya na magkaroon siya ng cake. Baby, kumbaga sa tao, anak. Okay? Ngayon, ang technique natin dito sa tubig na to, once na dry na yan, okay, na dry na yan, wag na niyo muna siya diligan. Gapunti ako. Okay? Kasi yung Tagalog natin. Wag niyo muna siya diligan. Bago niyo siya diligan, kapag yan tubig na yan ay wala na siya dito sa kanyang inupuan. Okay? So ngayon, para po magkaroon siya ng panibagong baby. Tulad nito mga basic ko, ito po ay ito na lang po yung kanyang dahon mga basic. Ito lang. Okay, dalawa lang. So ito po ay bagong tubo itong mga basic ko. Okay, so yan. Pag ganyan, makikita nyo, kailangan po niya ng tubig yan mga basic. Okay? Kailangan po niya ng tubig yung mga ganito na puti. So, ngayon ay mayroon naman siyang moist dyan at tingnan nyo yung kanyang ugat dyan. Okay? So, ibig sabihin healthy po siya. Okay? So, wag muna natin siya tubigan. So, well mga basic ko, tulad niyan, nagkaroon po siya ng kiki. Bali, hindi po natin siya pwede tanggalin dahil dumikit po siya sa kanyang isang ano dito. Once natanggalin natin yan mga basic ko, mamatay yan. Kasi papasukan po ng tubig yung yung puwit nitong dendrobium na to. Yung injury ba kung sa tawagin sa tao. So ngayon, pag nagpaparami po kayo ng orchids, kailangan po nakaupo po siya sa tubig para po magkaroon po siya na moist. Okay? So once na nagkaroon siya ng moist, mga basic ko, doon na po siya magkaroon ng baby. Either man baby or not, baka flower pa po ang ibibigay sa inyo mga basic ko. That's a very very good. Okay? So yun. So tulad nito, ito po mga basic ko, ay wala po yan dahon. Okay, so mga orchids ko kasi walang mga tatak yung iba, walang mga ID yung iba. Yung mga ibang orchids ko, wala po siyang tatak, walang mga ID, walang mga pangalan. Yung may mga pangalan lang po yung mga katulad na mga Cattleya, Gramato, ayan po yung mga may ID, may kasama na pong ID na pagbili. Ang mga dendrobium kasi wala na pong mga ano yan, wala po silang mga ID, no name po mga basic ko. Saka na lang natin malaman pag once na namumulaklak na, doon natin masasabi yung pangalan nila. Kasi ang ginagawa ko is search ko muna yan sa Google kung ano pong pangalan nila. So ganoon. So ngayon, ito po ay wala po siyang dahon. Ito. So ngayon, pag nakikita nyo to, ito, nagpupush po siya ng panibagong
bulaklak mga basic ko. Tulad doon mga basic ko, dyan, ito po, yan basic ko, ay wala po yan dahon. Nakikita nyo? May tumubo po. Hindi masyado siya nakikita eh. Ayan. Okay, wala pong dahon yan. Pero tumubo talaga mga basic ko. Nakaupo po yan sa tubig mga basic. Ayan, no, nakaupo sa tubig yan. Nakita niyo? Meron po siyang kiki na lumabas. So, puputuli na naman natin yan kapag malaki na. Okay? So, tulad nito ay ipupus po natin yan magtubo. Nakikita niyo mga basic ko may tumubo. Ayan, no? 1, 2, 3, 4. Ayan, nakikita niyo? Madali lang patubuin yan. Okay? So, madali lang patubuin ang dendrobium. Una sa lahat, ang dendrobium kasi, ito yung dendrobium na orchids na mura lang natin mabili. Kaya ilabas muna natin yung mga mamahalin. Bali, alam niyo sa totoo lang, na nakapatay na naman ako ng Cattleya, orchids na pal, mga basic. Napatay ko na naman yung pal po. Dalawa na naman yung namatay. So 500 automatic na yung mga basic ko, namatay na yun. Each one is 250. Okay? So yun. Ngayon, yun po yung kagandahan ng dendrobium. Okay? Kaya nagtataka kayo, ang dami kong dendrobium dito. Marami talaga akong dendrobium kasi yan mo na yung kinulek ko para kasi makikita natin, malalaman natin kung paano po sila alagaan. Ngayon, pagtungtong naman sa pagtubig ng mga ating orchids, dendrobium, ay every 2 weeks po mga basic ko. Okay? Every 2 weeks po natin yan didiligan. Yung mga gramato, phyllium, yun po yung mahilig sa tubig. Ayan. Ayan. Itong malaking dahon niya. Ayan po yung mahilig sa tubig mga basic ko. Yan. O yan, kailangan po nila na pag mainit na araw, every other day. Pagdating naman dito sa dendrobium mga basic ko, itong mga dendrobium na to, once na dry na dry yan mga basic ko, bubuhatin nyo yung pot niya. Okay? Itaas nyo yung pot nila. Ito, itaas nyo. Pagkataas nyo ay mabigat, ibig sabihin ay tamang-tama lang ang tubig niyan. Huwag nyo muna siya tubigan. Yun yung signal sa mga ganito mga dendrobium. Okay? And then, pagdating naman sa mga fertilizer, magpa-fertilizer kayo sa dendrobium nyo every 2 weeks. Okay, magpa-fertilizer tayo every 2 weeks po tayo magpalagay ng vitamin ng ating mga orchids. Hindi nila kailangan ng every 1 week. Ang ginawa ko, yung yan, yung banda na yan. Yan po yung every week ko siya pinalo ng fertilizer para makikita natin kung ano ba talaga. Okay mga besi. So ngayon, ginamit ko sa kanila ay pagdilig ko sa kanila, diniligan ko sila ng garlic. Okay? Nagsaksak ako ng mga garlic, tapos yun po yung pinunas ko sa mga dahon nila. Ngayon, kapag ang orchids naman nyo ay darating sa dilaw, yung kanyang tulad niyan, mga basic ko, pag kayo mag-alala mga basic ko, tulad niyan, kasi mabubuhay yan mga basic kasi bakit pa? Ibig sabihin kasi mabubuhay yan kasi yung kanyang ken. Ayan, no, nakikita, agree. Mabubuhay po yan. Huwag kayo mag-alala. So, dendrobium kasi is easy to grow. Okay? So, ang kailangan mo lang talaga ay alamin mo muna, tingnan nyo yung mga orchids nyo kung wala po yung mga snail. Okay? Kasi ang snail kasi kinakain nila yung dahon. Hindi na mamamatay yung mga orchids nyo kahit may mga snail yan. Basta alagaan nyo. Kasi ngayon, dahil ba gawa na nga ng tagulan dito, ay
Pag uulan naman mga basic ko, hindi po kayo mag-alala sa pagdilig ng iyong orchids. Okay? Kasi hindi naman tag-init. Sila sa need any water kapag tag-ulan. Okay? So, yan po yung maisi-share ko sa inyo at maano ko masasabi ko sa inyo na ang pag nag-alaga kayo ng orchids, mag-alaga muna kayo ng dendrobium kasi dendrobium ay madali lang yan. Una, mura lang. Okay? Di katulad ng mga pal, mga banda, yan po yung pinakamamahal. Tapos cattleya, yan po yung pinakamahal na orchids. Okay? So, huwag muna kayo mag-umpisa niyan. Mag-umpisa muna kayo ng mga ganito, dendro, bago kayo mag-alaga ng mga mamahalin na orchids. Kasi dendro, kahit mamamatay nyo yan, okay lang. Kasi alam niyo sa totoo lang, mula nang orchids ako, nag-alaga ko ng orchids, mga basic ko, ay, thousands of orchids that already I killed. Bakit ba? Una, overwater. Okay? Pangalawa, minsan hindi ko na sila masikaso, so kulang naman sila sa tubig sa pagdilig. Yan. So, ang technique ko naman na may i-share ko sa inyo, pag yung orchids na malaki na, tulad niyan, napakalaki na po mga beses, ganyan. Okay? Ganyan. See the sun need any seat of the water, mga basic ko. Okay? Huwag nyo na siya paupuin ng tubig pag ganito na po kalaki ang orchid nyo. Kapag ganito lang ang kalaki ang orchid nyo, ganyan po, ay kahit po may tubig yan ng konti, huwag nyo naman punuin. Pupunuin nyo yung wag. Okay? So, magro-root siya doon. Okay? Ayan. Ang mga dendro kasi, matatapang yan sila pagdating sa mga tubig. Okay? Talagang susup-supin nila yan. Pag ma-over-sup-sup sila, yun, doon po masisira at mamamatay ang kanilang mga ken. Okay? Sana maintindihan niyo yung ken. Ang ibig sabihin ng ken, yung kahoy nila, kumbaga. So, ang banda naman mga basic ko, ay yan po yung mga number 1 po na mahilig sa tubig. Yan, kahit araw-araw nyo yan diligan. Ito kahit araw-araw niya diligan yan, banda na yan, basta po hindi siya nakaupo sa tubig, kakayanin niya yan. Okay? Hindi tulad ng mga dendrobium na pag nakaupo po yan sa tubig, na wag nyo yan tutubigan pa. Kasi may nakaupo na nga tapos tubigan pa nyo. Ito kasi, ang hack sa mga ganito mga dendrobium, kasi tulad niyan, tulad ng sinabi ko, yung mga orchids ko puro nakaupo sa tubig. So, ang ginagawa ko kasi, once na mawala na yung tubig nila, empty na, doon ko naman sila babalikan, diligan at lalagyan ko yung kanilang pot ng tubig mga basic ko. Okay? Katulad yan, may tubig pa yan. So, sila sa need ni water. Ang ginagawa ko lang mga basic ko, dahil nagtataka kayo bakit basa, ito lang po yung hinuhugasan ko, ito. Yung linalapagan ko. Okay? Hindi ko na po yan binabasa sila. Basta ito lang po linilinisan ko, yung linalapagan ko sa kanila kasi medyo madumi mga basic. Okay? O yan. Kasi minsan may pumapasok din na dust. Ngayon, pagdating naman sa mga dahon nila, napakita ko sa inyo titildig kasi katamad ako eh. Pagdating naman sa mga dahon nila, mga basic ko, ang ginagamit ko pong pang punas, kailangan matyaga ka mga basic. Kasi pag hindi ka magtyaga, talaga, ay walang mangyari sa orchids mo. Kailangan talaga matyaga ka. Okay? Kailangan be patient na lang. Kasi, ayan po yung mga koleksyon ko mga basic ko. Sobrang dami na, mga basic. So, bali ang ginagawa ko mga basic ko, bawat isang dahon ng mga orchids ko, tulad nito, tingnan niyo naman gaano kaganda. Gamit ko po ay garlic po mga basic ko. Kung gusto niyo po gumanda ang orchids niyo, gamitan niyo po ng garlic. Okay, pupunasan niyo po yung kanilang dahon gamit ang garlic mga basic ko. Napakaganda po ng kanilang tubo. Ayan tingnan niyo.
Okay? So, pag ganito po yung makikita nyo, green na green mga basic ko, yan, may pag-asa po yan na ilalabas niya yung kanyang spike mga basic ko. Yan po yung experience ko kay Dendrobium. Okay? So, ilalabas po niya yung spike niya mga basic ko. Okay? So, kita naman yung mga basic ko, hindi po yan nakaupo sa tubig. Okay? Ito po yung malalaki na orchids ko. Hindi po yan nakakaupo sa tubig. Ito po yung klaseng mga orchids na sobrang laki, tapos pag nag-flower po yan mga basic ko, double po yan mga basic, dalawa po yung flower niya. Once nagpa-flower yan sila. Okay? So, yan po yung technique po sa ng orchids. Once na pinupunasan nyo, ang kailangan lang nyo mga basic ko ay garlic po. Magdikdik kayo ng garlic, tapos yung tubig po ng garlic, yung po yung ipupunas nyo sa kanya. Pagdating naman po sa mga yellow color, don't worry, wag kang magpanik dahil nga normal sa orchids na magye-yellow po yung kanilang dahon. Okay? Ang dahon po nila magye-yellow. Okay lang yun, matatanggal naman yun. Pusa na po matatanggal yan. Huwag nyo nang pansinin. Basta matatanggal yan. Basta wag lang ma-overwater mga basic ko. Okay? Kasi once na ma-overwater yan mga basic ko, talagang mamamatay yan mga basic ko. So, anyway mga basic ko, hanggang dito na lang. At before ako aalis, i-update muna kayo sa aking dapo orchids. May tumubo na po mga basic ko, I don't know. Ito po, ang alam ko yata to ay kiki or flowers. So, nakikita nyo, ayan, magsusurvive po siya. Okay, so, natatanggal po yung kanilang dahon. So, ngayon, wala po siyang dahon mga basic. Ito lang yung may dahon. Ito mga baby pa. So, I don't know what they call this orchids kasi wala po siyang ID. Okay? So, yung binili ko kay Katrina po na ito po, mga basic ko, namatay po. Okay? Namatay po siya. So, baka makasurvive naman siya. Let's see po. Huwag muna natin siya tubigan. Okay? So, para naman makita natin kung survive po siya. Okay? So, hanggang dito na lang. At maraming salamat po. Nakikita niyo mga basic ko. Maraming salamat po. Sana po hindi kayo magsasawa. Panoorin yung aking video. Bye-bye po. Ay, ito po yung Cattleya ko. Ito po yung Cattleya ko mga basic ko. Baby pa po siya. Okay? So, yan. Bye-bye.